Sugar Regulatory Administration pinag-aaralan ang pag-regulate ng bentahan ng magic sugar na kadalasang ginagamit sa mga mabentang palamig. Ito'y dahil na rin sa usaping pangkalusugan. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. 6 na galong palamig ang nabibenta ni Judy kada araw simula nang pumasok ang tag-init. Tubig, yelo at imbes na natural na prutas, concentrated powder juice lang daw, daan-daang piso na ang kanyang kinikita. Ay, mas mahal ang prutas, ma'am. Mahal po kasi ang prutas, nasubukan ko na eh. Mga 500. Saka, Prutas. ayan, 100 lang oh. May yelo na, pwede na. 50 hanggang 155 pesos ang isang concentrated powder juice. Makakagawa na ng 15 litrong inumin o juice. Yung chocolate melon sa kabuko pandan, mabenta pa rin naman sila, lalo na pagdating sa school. In demand din ang artipisyal na asukal gaya nito na ayon sa pakete ay panlagay sa inumin at pagkain tulad ng kakanin. Yun kasi kahit maliit lang ilagay mo, matamis na siya. Kaya nga tawag niya magic. Kaya yun ang mabilis sa amin, yung intense na yun. 35 lang yun. yung puti na asukal. 90. 90 sa kilo. Ang 200 grams na magic sugar, sakto sa isang galong palamig. Kaya mula Fairview, dinayo pa yan ang vendor na si Swaid. Binabudget yun kasi siyempre naman pag hindi mo nilalagyan mo ng malaki, talagang wala kang matutubo. Aminado ang Sugar Regulatory Administration, patok ang bentahan ng artipisyal na asukal o yung sinasabing concentrated o magic sugar. Bukod kasi sa mas mura kumpara sa natural na asukal ay mas matamis din. Pero tinitingnan na ng SRA ang bentahan nito. Tinitingnan natin yan, meron tayong tinitingnan na high fructose corn syrup, yung mga chemical sweeteners, lahat po. Pinapatingnan po ng SRA yun, who regulates it, ano po yung agency involved. And of course, we want to regulate it as well, no? Because number one concern dyan is yung health ng consumers. And number two, kung hindi natin alam saan galing, talagang delikado po. Paalala ng Department of Health, hinay-hinay sa pagkain at pag-inom ng matatamis na maaring magdulot ng mas malaking tsansa na pagkakasakit sa puso, diabetes at gout. Samantala, binawi ng Office of the Ombudsman ang preventive suspension sa 72 kawani ng National Food Authority na karamihan ay bodegero. Matatandang pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension ang higit 100 kawani ng NFA na naugnay sa iligal na pagbibenta ng NFA rice nang hindi dumaan sa bidding. Sa resolusyong inilabas ng Ombudsman, sinasabing walang sapat na batayan na makasasama ang kanilang pananatili sa NFA sa ginagawang investigasyon sa nasabing iligal na transaksyon. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.